Pera ni Dave naging pera ni Luis. Ako po. Pero bago po tayo magsimula mga kapambira, ay sa mga di pa po nakapag-subscribe, ito po yung ating channel, Brother Jose. At ito po yung ating Facebook page, Brother Jose din po. Wala pong ibang Brother Jose sa Facebook and sa YouTube. Ako lang po yun. So, ayun na nga po mga kapambihira. Pera ni Dave naging pera ni Luis. Saan ko po nasagap yun mga kapambihira? Ito po mga kapambihira, pakinggan po natin galing po sa reactor at defender ng TechCram community. Okay, pakinggan po natin. So parang naka-highlight din po doon sa pera. Kumbaga ho, ang dating dito sa paliwanag ni Direk Noelsa, parang interested po si BJ sa pera ni Luis. Sa pera ni Luis. Sa pera ni Luis. Ano wawain po natin? Although syempre ho, as a YouTuber, tayo mga gumagawa po ng content, mga nagla-live paminsan-minsan, syempre ho, naghahangad po tayo ng magandang views para magkaroon po ng magandang revenue. So napaka-plastic naman ho, kung sasabihin natin, si BJ ay tumutulong lang kay Luis, ayaw niya po ng revenue. Real talk lang ho. Ayan. So mga kapambihira, malinaw na malinaw po ay hindi po yun isang beses na pagkakamali. Sabihin na nating nagkamali nung una, pero nasundan pa. Pera daw po ni Luis. So, anyway, yun po ay tawag doon mga kapambihira. Commercial lang po yun. Hindi yun talaga ang ibig kong iparating sa inyo mga kapambihira. Commercial lang po yun. Naintindihan po natin siya. Medyo siguro po ay sobrang busy niya, kaka-content. At ang nakakapagtaka po dyan, yan po ay uploaded video. Hindi po niya na-edit na yun. Hindi na po niya in-edit. Hindi naman po yun live. Hindi naman po yun live. So, kaya mahirap yun. Kasi fake news yun eh. Ang pinag-uusapan ay pera ni Dave, naging pera ni Luis. Okay? Pero lang po yun intro lang po yun. Ito po yung gusto kong ipahatid sa inyo. Sa atin po bilang tao mga kapambihira, maraming paraan para tayo ay maka-acquire ng mga properties, ng mga kagamitan, mga pag-aari natin, etc. Unang paraan, pinaghirapan natin, pinagpagudan natin, nakaka-acquire tayo, bumibili tayo ng galing mismo sa ating sariling kinikita. Yun po yung una. Pangalawa po, mayroong mga taong nagbibigay sa atin. Okay? Regalo. Bigay. O kung ano pa man ang tawag doon. Regalo, pabuya, etc. Iba pa yung pabuya eh. Basta regalo sa'yo, bigay. Out of love, out of care sa'yo, binibigyan ka. Pangalawa yun. Pangatlo po, ay sponsorship. Okay? Dito po yung papasok. Sponsorship. Ikaw ay dumulog or ikaw ay humingi ng tulong sa mga tao. Kahit lumapit ka kung kaninong vlogger, lumapit ka kung kaninong tanggapan na nasa publiko, humingi ka ng tulong. Sponsorship po ang tawag doon. Okay. Yun po ay way of para ka maka-acquire or magkaroon ka ng anumang bagay na kailangan mo. Bibili ka, sarili mong pagod, riregaluhan ka, sponsorship. Tapos yung isa ay pabuya. Pinagtrabahunan mo din yon. Parang related siya dito sa una. Okay? Pabuya or kapalit ng effort mo. Parang suma total ay sahod mo rin yon. Kinonvert lang into kind. So, naging naging kind na agad yun. Nagigets po ba ninyo mga kapambira? Ito po yun, pagtuunan po natin ng pansin. Panglima, ito po yung mahirap. Ito po yung pinakamasalimuot sa lahat. Nagkaroon ka ng gamit or kaperahan, etc. Nagkaroon ka ng mga bagay na nasa sayo ngayon galing sa nakaw. Or galing sa pandaraya. Okay. I-disregard po natin itong panglima. Disregard po natin itong panglima. Kasi ang pag-uusapan lang po natin ay ito. Ito pong lahat ng paraan na to para ka magka-acquire ng pera, gamit, etc. Niregaluhan ka, bumili ka, pinabuyan ka, bilang pasasalamat, etc. na may nag-sponsor sa'yo. Yan pong apat na yan, lahat po ng gamit na na-acquire mo or kaperahan ay considered as ang ownership po niyan ay sa iyo. Okay?
Ang ownership po niyan ay sa iyo. 'Di ba? Kung kayo po mga kapambihira, kung may nakikinig po sa akin dito, naiintindihan po ninyo ako na syempre, maiedad na tayo. Marunong na tayo sa buhay, nakikipagsapalaran tayo sa buhay. May nabibili tayong prop. Meron pa pala ako nakalimutan. Yung pamana, parang considered rin as bigay sa'yo. Pamana. Yun yung ikaw yung naging beneficiary, pinamanahan ka ng magulang mo. Okay, considered as yours din yun. Hindi yun mababalda. Sa legalities, yun ay sa'yo, gamit man yan, pera man yan, kayamanan man yan, ginto man yan, yun ay sa'yo. Okay. Yun ay sa'yo. Okay. Pero, ano po yung ibig kong sabihin? Ano po yung ibig kong sabihin mga kapambihira? Meron po akong ipi-play na video. Isa rin po sa reactor. Yun rin pong reactor kanina. Meron po akong ipi-play na video. Obserbahan po natin, tama ba yung kanilang mga feed sa kanilang mga audience at yung mga kaisipan na kanilang ini-impose sa kanilang community na dapat bang itanong na yung gamit mo ay sino ba ang dapat makinabang? Okay. Sa pagkakaalam ko po, kung sino ba ang dapat makinabang. Okay, play po natin mga kapambira, pakinggan po natin. Hinahanap po ni Dave yung pera. Nasaan daw yung pera? Ang dating po, ba't ang tagal-tagal, ba't hindi maibigay-bigay hanggang ngayon? Sabi pa nga po ni Dave, kung talagang may pera, bakit hindi maibigay ka agad? Kumbaga dapat daw, 3 days lang dapat maibigay na kung talagang may pera. So ang dating po dito, parang duda si Dave na may pera si Tekram. What? So parang medyo minamaliit po si Tekram dito. So hindi ko po alam kung anong pakiramdam ni Dave nung nakatira siya doon. Lumalabas pa na walang pera si Tekram. Para pagdudahan niya po na yung pera na yun ay hindi na ibibigay sa kanya. Although ito po ay medyo mabigat na akusasyon po ito, mga kawayan po natin. At gaya po ng binanggit ko po kanina, mukhang mukhang ipinapahiya po dito si Tekram. Lalo't ang usapan ho ay patungkol po sa pera. Ngayon ang tanong, marapat ho bang ibigay po kay Dave yung pera? Yung sinasabi ho na nakalaan po sa kanyang pag-aaral. So po pwede po natin i-comment po sa baba kung marapat hong ibigay kay Dave yan or dapat lang munang itago ni Tekram tapos ibigay po sa tamang panahon. O kaya naman, gaya ng narinig natin kina Tekram, itatanong sa mga sponsor kung marapat ibigay, ibibigay. Pag sinabing babawiin, di isosoli. Ano mga kabayan natin? Napakinggan po ninyo mga kapambira. Tinatanong niya kung sino ang dapat makinabang sa mga gamit ni Dave or pera ni Dave. Ano pong pinagkaiba ng gamit at pera? Wala pong pinagkaiba. Yung gamit, pera, gamit yun ni Dave. Yung pera, pera yun ni Dave. Wala pong pinagkaiba, yun po ay both nakuha sa sponsorship o regalo pagmamahal ng mga tao nagmamahal kay Dave. Considered as kay Dave po yun. Kahit saan po padaanin, yun po ay pag-aari ni Dave. Pero napakinggan ninyo itong taong ito, pambihira. Dapat bang tanungin na yung property mo ay sino ba ang dapat makinabang? Ang alam ko po, pag tinatanong, kapag humantong na sa pagtatanong ng ganyan, patay ka na. Ikaw yung may-ari, tatanungin kung sino yung dapat makinabang kasi patay ka na. Wala ka na sa mundo. So, aalamin na kung sino ba yung tamang tagapagmana noon, beneficiary noon ng mga property mo, etc. Ang tanong po, patay na po ba si Dave? Sa totoo lang po, maling-mali po yung tanong na yun. Kasi si Dave po ay nandyan pa. Hindi po niya totally inabandon na yung kanyang mga gamit. Baka sabihin niyo po kasi inabandon na yung mga gamit, iniwanan na. Pwede nga namang may option na ipamigay na lang sa iba kasi iniwanan na ni Dave yung kanyang mga gamit. Hindi po totally abandon yung ginawa ni Dave sa kanyang mga gamit at kaperahan. Hindi po yun ganon. Kasi nga po, may hamon pa po si Dave na gusto rin po niyang maipabalik pa sa kanya yung mga gamit niya at kaperahan niya. Plus yung mga sponsor nagsasabi, sila na po yung gagastos para makarating kay Dave yung kanyang mga kagamitan at kaperahan. Pero ano po ang nangyayari ngayon? Tila ba ginagawa na ninyong patay si Dave? Hindi niyo dapat tinatanong yan. Parang katulad yung tanong ni July Ponil. Ganito yung tanong. Ikaw ba, July Ponil, sino ba ang may karapatan sa damit mong suot-suot ngayon?
Di ba yan ay na-acquire mo? Di ko alam kung may nagregalo niyan sa'yo, binili ng asawa mo o binili mo mismo. Sino ba ang may karapatan yan? Di ba ikaw, obviously ikaw, hindi na yun dapat tinatanong kasi buhay ka pa. Sa ginagawa mo, sa pagtatanong mo kung sino ba ang dapat makinabang, ginagawa ninyong uto-uto ang mga tao. Saan kayo nakakita ng ganun? Baka sabihin nyo kasi inabando na. Hindi yun, hindi inabando na. Nag-aahabol pa nga yung mga sponsor, ipadala ninyo kay Dave, kami na ang gagastos. Oh. Tapos hinahanap ni Dave, nasan yung pera? For my college. For my college. Ito po ay vlog ko ha, hindi po ito live. Ito po ay vlog ko kasi humahaba po yung natin sa live. Gusto ko lang po itong bigyan ng emphasis na dapat ang maging kaisipan natin ay nasa wasto, lalong-lalo na po patungkol sa mga isyong ganito mga kapambihira. Nako, tila ba hindi na nagpapangsyon ng maayos ang inyong mga kaisipan na magtatanong kayo ng ganon? Buhay pa yung tao. Buhay pa yung tao, hindi niya inabandona yung kanyang mga gamit, gusto niyang mapapunta sa kanya. Bakit kayo magtatanong ng ganon? Ibig sabihin, anong motibo nyo? Anong motibo nyo? Anong motibo nyo? Bakit kayo nagtatanong ng ganon? Gusto niyo mapapunta sa inyo? Sinasabi nyo na nag-i-interest kami doon? Hindi kami nag-i-interest doon. Maliwanag na kayo yung nag-i-interest kasi nasa poder nga ninyo. Tinatanong ninyo, sino ba dapat ang pagbigyan nito? Patungkol po sa gamit at sa pera ni Dave, wala pong pinagkaiba yun. Kasi yun po ay parehas galing sa mga taong nagmamahal sa kanya. Parehas lang po yun ng sitwasyon. Parehas lang po ng sitwasyon kahit gamit yan, yung brief ni Dave ay kaparehas lang din ng pera ni Dave para sa college niya. Kaparehas yun sa paanong aspeto, yun ay sa kanya. Hindi nyo dapat tinatanong kung sino ang makinabang nun. Nagkakaintindihan ba tayo? As of now po, ngayon po ay wala pa rin po tayong balita kung ano na po ang update dyan. So yun lamang po ang aking gustong ipahatid sa inyo na hindi dapat tinatanong yung mga ganong bagay. Yes po, hindi po dapat tinatanong yung mga ganong bagay kasi sa live streaming nga natin may abogado po tayong nakausap doon. Yung beneficiary po ang may ownership noon kahit saan pa po padaanin. Kahit masamang tao pa yung beneficiary, sa kanya po yun. Mabait kayo, Tekram, or masama, kay Dave yun. Mabait si Dave o masama, kay Dave pa rin yun. Nagigets po ninyo? Hindi dahil may nakikita kaming kasamaan sa inyo, kaya gusto namin mapunta kay Dave yun. Hindi po. Kahit mabait pa kayo o masama kayo, kay Dave pa rin yun sa legalities. Masama man si Dave o mabait, kay Dave pa rin yun. Yun ang tama at totoo. So, hindi nyo dapat tinatanong kung sino yung makinabang. Anyway, para po ito sa mga listener na nagugulumihanan kasi nga po, bakit kayo nagtatanong ng mga ganyan? At bakit nyo sinasuggest na ibigay na lang daw sa mas deserving? Ano yun? Patay na ba si Dave? Anyway, including Poren, Tech June, alam nila na hindi yun pwedeng ibigay sa iba. Sinabi rin ni June na yun ay pera ni Dave. Nasa mga live po nila yun. Nasa mga live po nila yun. Pakipanood na lang po. Nasa live po nila yun. Sinabi po yun nila. And yung pera na yun na sinasabi natin, na kay Ramil. Na dapat ay hindi niya transfer kasi yun po ay para sa pag-aaral ng bata. Mabuti man kayo o masama, para kay Dave yun. At kay Dave yun. Si Dave man, mabuti man o masama si Dave, mapatunayan nyo man na masama o mabuti si Dave, kay Dave pa rin yun kahit saan padaanin. So yun lamang po mga pambihira, tanggalin nyo na yung kaisipan ninyo, pinagugulo nyo lang yung sarili ninyo. Ginugulo nyo lang yung kaisipan ninyo patungkol sa mga bagay na yun. Bakit kasi kayo nagtatanong ng ganyan? July Paunil. At bakit ginugulo mo yung mga isipan ng tao na kailangan pa bang tanongin yun? Tanongin kita Paunil, uulitin ko ito, one last time. Sino ang may karapatan sa bahay mo, sa damit mo, sa lahat ng meron ka ngayon? Hindi na yon kailangan tanongin. Obviously, ikaw yon. Pwede kong tanongin yon kung wala ka na. So, yun lamang po. Peace. God bless. Huwag po kayo magagalit sa akin. Bye-bye.